Hi guys, narito ang ika-37 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Medyo naramdaman ang pagninig ng katawan ng ating bida sa ginawa ng pag-transform. Alam ko na makakasama sa kanya ang gagawin niya kaya dapat muna siyang tumigil. Tumalikod na nating bida, pat uminga ng medyo malalim. Ang nangyaring laban na yun ay napakaganda. Brother Shenpei, salamat sa laban habang nakangiti at nagpakita ng paggalang ang ating bida. Maririnig yan sigawan ng mga tao na manunood. Anong klaseng laban iyon? Secret family, ibalik niyo ang pera ko. Masyadong biniibi ng pamilya ang iyang master kaya ito naging walang silbing basura. Ang ibig ba sabihin nito oras na natin para magnilinis ng kalat na ginawa ng young master? Siyempre naman kailangan nating ibalik ang mga nawalang pera, habang nakikisigaw din ang manok kasama ng mga manunood. Ang sabi ng isang manunood, magkano ang nawala sa iyong pera sa laban na iyon? Malaki ang nawala sa aking pera, nakakabad trip. Habang nagkakagulo ang lahat, ipinakita si Miss Ziyun sa gitna ng mga manunood na masaya ito. Ang unang laban ay natapos na. Ang pangalawang laban ay nagsisimula pagkatapos ng ilang sandali. Nagyabang ang aking bida sa patriarch. O di ba ganun lang kadili, walang kahirap-hirap? Habang nakatingin ang elder ng sacred family, nag-iisip ito. Merong tumawag sa likuran ng elder na nagmamadali. Ang tumawag ay merong binulong sa elder. Biglang nagulat ang elder sa sinabi ng lalaki. Ano, nasa 6 milyon ang nawala sa atin? Buwisit, ang hirap-hirap naman ang nangyayari. Eto pa naman ang unang beses na nahirapan ako simula nang maging elder ako. Pero bakit kailangang mangyari ito? Lalo na't malapit na ring umuwi ang patriarch. Tumayo habang medyo nanginginig ang elder. Napansin ito ng patriarch ng Heavenly Marks family. Bigla ring tumayo ang patriarch. O bakit, Elder Shenming? Humarap ang patriarch ng may paggalang. Nagsalita ito, nag-aalala ako sa young master, baka kung ano lang nangyari sa kanya. Ipagpaumanhin niyo kung medyo naging marahas at malalakas ang mga ginawang pag-atake ni Nili. Natigilan ng sandali ang elder. Naging maswerte kayo sa unang round pero huwag muna kayong maging masaya dahil mag-uumpisa na ang pangalawa round. Nakikinig lang ang patriarch sa sinasabi ng elder. Tumingin ito sa ating bida na may mukhang nagsasabing huwag mo nang pansinin. Nagsalita ang patriarch, ang susunod na lalaban sa amin ay si Niefang. Sa isip ng patriarch, dahil natalo sila sa unang round, sigurado ako malakas na fighter ang kasunod nilang ay lalaban. Hindi na ito kakayanin ng Food Panda. Nagsalita ang elder, ito ay postahan sa pagitan ni Nieli at ng Sacred Family. Dagdag pa ng elder, anong silbi ng listahan kung hindi siya makikipaglaban? Ipinakita ang director at ang ating bida habang nakikinig sa sinasabi ng elder. Nagsalita ang ating bida, parang hindi naman tama na ako pa rin ang lalaban sa susunod. Katatapos lang ng matindi kong laban. Nagdahilan ng ating bida, ang aking soul force ay nagamit ko na lahat. Hindi na ako makakalaban ba ng maayos? Sabay ngumiti ang ating bida, paano kung ganito na lang, ipagpaliban na lang muna natin ang susunod na laban ko pagkatapos na lang ng 2 buwan. Pagkatapos kong ma-recover ang aking soul force, doon lang ako lalaban. Nagulat ang elder sa sinabi ng ating bida at napatulo pa ang sipon nito. Napalingon din ang patriarch ng Heavenly Marks family. Nagsalita ang elder, pagkatapos nyong manalo gusto nyo nang tumigil agad sa pastahan. Dagdag pa ng elder director, yang mukhang hindi tumutupad sa usapan ng Heavenly Marks family. Kung ganun ang Alchemy Association ay hindi na po protektahan ang Heavenly Marks family, tama ba ako, tanong ng elder. Napakamot sa ulo ang director. Nagpatuloy magsalita ang elder, kung ganun lang din naman pagkatapos nito ang aming patriarch. At ang president ay magkakaroon ng pag-uusap tungkol dito. Dahil sa sinabi ng elder ay wala nang nagawa ang ating bida at pumayag na lang na magpatuloy ang laban. Nagsalita ang ating bida, kahit na manalo ang Sacred Family sa susunod na laban.
Alam ko na meron pa ring magsasalita laban sa iyo, Elder. Nagsalita ang Elder. Sino naman ang maglalakas lang ang loob para manghimasok sa Sacred Family? Natigilan sila ng sandali. Nagsalita ang Director. Ang Sacred Family talaga ay mahilig mangmaliit ng mga tao. Sumagot ang Elder. Anong ibig mong sabihin? Habang nakangiti ang ating bida, kung talagang gustong magpatuloy ng Sacred Family at malakas ang loob na kayang manalo sa susunod na laban. Taasan natin ang taya ng 200 or 300 milyon para hindi naman mawalan ng saysay ang susunod na laban. Nagulat ang Elder sa sinabi ng ating bida at medyo pinagpawisan ito. Umubo ang Elder at sa isip nito na talo na kami sa nakaraang laban pero hindi pa namin alam ang lakas ng batang ito. Kung matatalo pa kami ng another 2 or 300 million sigurado na ang katapusan ko. Tinaas ng Elder ang kanyang daliri. Di ba meron pang isang laban? Tumaya tayo ng mas mababa sa sinabi mo, 100 million lang. Sa isip ng ating bida mukhang hindi kayang gamitin ang Elder ang kanilang buong kayamanan para sa laban na ito. Inasarap pa ng ating bida ang Elder. Ang Elder ba ay natatakot matalo ngayon? Sa tingin ko ang 100 million ay napakababa. Habang nakataas ang dalawang kamay, ang Elder naman ay naiirita sa kanyang naririnig. Sumang-ayon na ang ating bida sa halagang 100 million na pastahan. Sa isip ng ating bida, huwag ko nang ang pilitin ito, baka umatras pa. Kung matatalo ang Elder na ito, gugustuhin nitong makabawi. Sa ngayon bigyan ko muna ito ng pagkakataon at konting pag-asa. Nagsigawan na ang mga manunood at rinig ang sobrang ingay nito. Yung laban kanina sobrang laki ng natalo ko na pera dahil kay Shen Kay. Ngayon mababawi ko na lahat ng mga talo ko. Yung batang nanggaling sa Heavenly Marks Family ay isang malaking hanggal. Pag ginamit pa niya ang kanyang panda ay hindi na uubra pa ang kanyang maruruming pandaraya. Dahil si Shen Ning ay isang 5-star silver rank demon spiritualist. Si Shen Ning ay sigurado na ang pagkapanalo sa mangyayaring laban na ito. Ngumiti ang ating bida. Hello sayo. Ano? Nabigla siya sa kanyang nakita. Biglang lumiwanag ang kanyang mukha. Nag-release agad ng matinding aura na naglalagablab na apoy ang kalaban na si Shen Ning. Namangha ang mga manunood. Ano itong nakikita ko? Ito ay ang Sacred Scarlet Bear. Ipinakita si Zion na nag-aalala sa ating bida. Naging alerto ang ating bida at sinangga nito ang mga orang nagliparan. Hindi man lang siya nakipag-usap at dumiretso na mag-transform sa kanyang demonic spirit. Mukhang may galit sa akin ito Ipinakita si Shen Ning sa kanyang full transformation habang nababalutan ito ng apoy. Ipinakita ng malapitan ang mukha ni Shen Ning sa kanyang transformation na may mga apoy-apoy. Muli na namang namangha ang mga manunood. Sinasabi ng mga ito na sigurado na mananalo na si Shen Ning. Itinuro ng isang manunood ang ating bida. Tignan niyo yung panda, o nakakatawa siya. Ipinakita ang ating bida sa kanyang full transformation ng panda na parang may gagawin na namang kakaiba. Simula nang gumalaw ang kalaban. Pumilaw ang mga mata nito. Sa sobrang lakas ng pagpadyak nito parang sumabog ng malakas na apoy. Ipinakita ang bilis ng pagsugod nito sa ating bida. Malapit na ito sa ating ito. Habang tinitignan lang ito ng ating bida. Akmang mangsasapak na ang kalaban. Hinihintay lang ito ng ating bida. Sumuntok ang kalaban. Nagulat ito sa ginawa ng ating bida. Tumakbo pala ng mabilis ang ating bida. Bahala ka sa buhay. Nagalit ang kalaban. Ikaw buwisit na bata, halika dito. Naglagay ng soul force sa kanyang mga paa. Para sa paghabol na kanyang gagawin. Ang ating bida ay mas binilisan pa ang pagtakbo. Sa galit ng kalaban nag-ipon ito ng soul force sa kanyang kamay. Ikaw buwisit na bata, tikman mo ito wapa. Sa ginawang pag-atake ay nakailag ang ating bida. Ang pag-atake ay tumama sa gilid ng arena. Ang bata na nanggaling sa Heavenly Marks Family ay tumatakbo. Ikaw bata ka, lumaban ka, huwag ka tumakbo. Wala ka bang lakas ng loob para lumaban? Hindi nagugustuhan ng mga manunood ang kanilang nakikita.
Ipinakita ang patriarch habang naririnig ang mga sinasabi ng tao. Kung hindi mo kayang lumaban, sumuko ka na at huwag mong sayangin ang oras namin. Nagtanong ang director sa patriarch. Hindi ba kaya ng aking little brother na magpalat ng iba demon spirit? Bakit ginagamit niya pa rin ang food panda na ito? Nagpaliwanag ang patriarch, mali ka sa iyong iniisip director. Bumili kami ng nasa 1,000 demon spirit. Sa totoo lang director, wala kaming idea kung bakit ito ang pinili ni Neil Lee. Nagsalita ang director, ganun ba, baka meron siyang reason kung bakit niya ito ginagamit. Pinigmasdan mabuti ng director ang ginagawa ng ating bida. Patuloy pa ring hinahabol ng kalaban ang ating bida. Asar na sinasabing huminto ka dito. Galit na ang kalaban sa kalokohang ginagawa ng ating bida. Nag-iba ng posisyon ang kalaban at may gagawin ito. Tumalon ng napakataas. Nag-iipon ng soul force sa kanyang kamay habang kitang-kita ang ating bida mula sa taas. Natapos na ang pag-charge ng soul force ng kalaban. Nakita ito ng ating bida na may paparating na atake. Ibinato na ng kalaban. Makikitang papalapit na ito sa ating bida. Napakalakas na pagsabog ang nagawa nito sa entablado. Bumaba na ang kalaban habang umuusok ang ginawa nitong pag-atake. Napakalakas niya, anong klaseng kapangyarihan iyon? Ipinakita si Zion. Sa isip niya si Neil Lee ay mas malakas dito, pero bakit kaya hindi siya gumagawa ng kahit anong pag-atake? Hinihintay ng kalaban na mawala ang usok mula sa kanyang pag-atake. Tumatawa na ito na parang panalo na siya. Nagulat ito dahil biglang lumabas ang ating bida mula sa usok. Ano, nagalit na naman ng kalaban? Ang ating bida ay nagkakamot sa kanyang likod. Kinakamot pa rin ang ating bida ang kanyang likod dahil sa init. Nakailag siya doon sa isip ng kalaban. Kung nakailag ka doon, edi ito ang subukan mo. Mas nilakasan pa ng kalaban ang kanyang aura. Napansin ito ng ating bida. Nakita ng ating bida na tumalon ang kalaban. Nagulat at papalapit na naman ang kalaban. Tumalon siya para hindi tamaan ng pag-atake. Nagpaikot-ikot. Nakailag na naman. Sabay patuloy na pagtakbo ang ginagawa ng ating bida. Sigaw ng isang manunood. Sira ulo, ba't hindi ka lumaban? Young master, talunin mo na ang batang yan. Tikman mo ang gagawin kung ito mas nilakasan pa ang fireball. Vegeta, ikaw ba iyan? Binitawan na ang fireball at napakarami nito. Hinahabol ng mga fireball ang ating bida habang patuloy pa rin itong tumatakbo. Makikitang ang mukha ng ating bida na ayaw magpatama sa mga apoy habang papalapit na ang mga ito. Nakailag ang ating bida, at nakailag ulit ito. Nagsalita ang kalaban, aba, nagagawa mo pang makailag. Tumalon pa ng mas mataas ang kalaban. Ngayon hindi mo na magagawang makailag pa sa gagawin kong ito. Napansin ito ng ating bida. Ang kalaban ay sobrang taas na mula sa entablado. Nakahanda lang ang ating bida sa gagawin ng kalaban. Ano ito, Goku versus Vegeta, haha. Ang young master nagagawang tumalon ng napakataas, wow. Naghahanda ng pag-atake ang kalaban, tikman mo ito, nag-aapoy na bulalakaw, oo. Sumugod na pababa ang kalaban. Buwisit, ano? Ito. Nagpagulong-gulong ang ating bida. Sumigaw ang kalaban, hinding-hindi ka na makakatakas pa. Napapaluwa ang ating bida, ayoko pa, ayoko pa. Malapit na ang kalaban sa ating bida habang tumatakbo ito. Sabay tutok ng mga kamay ng ating bida pataas. Ano ka, sineswerte, bigla itong tumawa. Ginamitan ng first kill gravity field. Nagulat ang kalaban sa kanyang naramdamang lakas na hila pababa. Gumuhit ang bilis ng pagbagsak. At bumagsak na ito sa entablado. Makikita ang pagsabog na nagawa ng pagbagsak ng kalaban. Makikita ang reaksyon ng mga manunood, director, Zion at ang elder. Grabe, sobrang lakas ng demon spirit niya. Talagang masasabi siyang isang demon gold spiritualist. Ang lakas niya ay kahanga-hanga. Maganda ang ipinakita sa laban ni Shenning, ang kanyang lakas ay talagang gold rank. Dahil sa kanyang mga training na napakahirap. Pagkatapos niyang manalo, bibigyan ko siya ng reward.
Nagsalita ang isang gold rank kasabay ko lamang siyang mag-training sa mahabang panahon pero meron pala siyang itinatagong ganitong klaseng lakas na ngayon ko lang nakita. Isinisiko na ng mga manunood ang pangalan ni Shen Ning. Nagsalita ang director, di ba si Shen Ning ay isa lang 5-star Silver Demon Spiritualist? Pero meron ba siyang lakas ng isang 3-star gold rank, ni Alicia ay? Habang ang director ay nakatingin pa rin sa entablado, dahan-dahan nang nawawala ang usok. Ipinakita ang ating bida na nasira ang damit. Ang batang yan mukhang okay lang siya habang nagalit ang ibang manunood. Sabi ng elder si Shen Ning ano ang nangyari. Ipinakita na may usok pa rin sa entablado. Habang may usok pa rin ang entablado at dahan-dahan itong nawawala. Nakabaon sa lupa si Shen Ning. Nagkagulo ang mga manunood sa kanilang nakita sa entablado. Laking gulat ng elder sa kanyang nakita. Nagulat din ang Grand Elder at Patriarch ng Heavenly Marks family. Ang young master ay hindi tumama sa kanyang target. Tumama ito sa lupa dahilan para mawalan siya ng malay. Sa isip ng director, iyan ang sinasabi ko kahit gaano pa kagaling ang young master. Wala pa rin siyang lakas katulad ng 3-star gold rank. Kaya sigurado akong may ginawa si Nieli na kakaiba. Ipinakita ang karamihan ng manunood. Reklamo ng mga manunood. Sacred Family anong klaseng ba ang mga pinapalaban niyo sa tournament na ito? Araw-araw na sinasabi niya na kayo ay nangunguna na pamilya ng mga genius. Pero tignan niyo ang laban na ito. Ikaw dyan tumayo ka para sa ama mo. Paano sila natalo ng 2 beses sa magkasunod na laban? Ang mga namumuno sa laban ay ang Sacred Family at Alchemy Association. Sila ay nagtutulungan para kontrolang ang laban. Buwiset iyan ay hindi makatarungan. Ang Alchemy Association may sobrang yaman na bakit pa nila ginagawa ang ganitong bagay tanong ng isang kalbo. Kanina mo pupunta lahat ng pera mula dito. Hindi na ako magtataka kaya mahirap ka. Medyo nagastasan ng ating bida. Maririnig ang mga ingay. Lumingon ang ating bida sa kanyang kalaban. Bigla itong ngumiti patangala. Itinaas niya ang kanyang kamay sa mga manunood na para siyang nag-champion. Ang batang ito ay nasobrahan sa kanyang swerte sa buhay kaya sa susunod na laban sa iyo na ako tataya. Habang tumatawa ito, ipinakita ang reaksyon niyang Miss Zion na masaya ito. Ganun din ang araw habang nanunood ito haha. Lumapit ang ating bida sa elder ng may paggalang, Elder Shen Ning, pinayagan mo akong manalo. Ang ilang mga nakatatandang kapatid ng Sacred Family ay masyadong mapagbigay sa pagpapapanalo sa akin sa bawat round. Kahit ako ay nanalo nakaramdam pa rin ako ng kaunting kahihiyan. Ngumiti ang ating bida nagkamali ako tungkol sa Sacred Family. Ang Sacred Family pala ay sobrang mapagbigay at hindi mademo sa iba. Sa isip ng elder ang 150 million demon coins ay napakalaking halaga na. Lahat ng ipon ko mula sa pamilya sa tingin ko ay mauubos na. Ang pagkawala ng posisyon ng elder ay hindi isang malaking bagay. Pero alam ko ang mga pamamaraan Secret Family Patriarch. Na kahit sa aking kamatayan hindi ka makakatakas. Nagsalita ang elder patriarch, di ba meron ba tayong isang laban? Nagulat ang patriarch, at tinawag ang ating bida. Sabay linggan ng ating bida sa patriarch. Sige pumapayag kami. Sa isip ng elder meron ako ditong 200 million coins pambili ng mga elixirs. At meron din akong mga pera mula sa iba pang mga business. Itataya ko itong lahat para sa pagbawi namin sa pangatlong round. Hoy bata, ang taya natin sa susunod na laban ay 300 million demon spirit. At tumawa lang ang ating bida sa elder. Sa pangalawang laban ay nanalo pa rin ang ating bida. Panalo siya ng 100 million demon spirit. Ang laban na iyon ay lamang na lamang SI Shenning pero nanalo pa rin siya. Kung magkataon na hindi na makabawi si Shenming sa pagkatalo niya ng 150 million D coins. Siya ay lulubog sa ginawa niyang hukay. Nare-realize ng elder ang mga mangyayari. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at sinabi ang mga katagang. Meron pang isang chance ang natitira sabay hawak nito sa lubad.
Ang Sacred Family ay may enough na pambili ng mga elixir dahil sa mga iba't iba nitong businesses. Kapag itinaya niya na ang lahat ng susunod na ikatlong laban nito ay magiging taya na pati Poto. Dahil dito hindi lang siya makakaalis sa pangapanganib. Maaari siyang maging isang mayaman. Galit pag-aalinlangan, takot hindi paniniwala. Pag-asa, pagnanasa, pagbabalik loob. Huling sandali, kasama ang lahat ng mga kaisipang ito nagbid si Shenming ng isang nakakagulat na halaga. Nagsalita Elder. Ang laban na susunod ay ang taya natin ay 300 million. O talaga ba, sagot ng ating bida? Nagsalita ang isang lalaki, mukhang ang Sacred Family ay ibubuhos ang lahat sa huling laban na ito. Sa huling laban ito nagtaya sila ng 300 million Demon Spirit Coins kapag sila natalo na kupo. Pero mukhang si Shen Xiao ay hindi magpapabaya sa laban na ito. Si Shen Xiao ay isang 23 taong gulang na gold-rank demon spiritualist. Ang kanyang demon spirit ay mas malakas kung siya ay kabilang sa ibang pamilya. Tiyak na siya ang pinakamalakas. Habang kanina makikita na si Nia Li ay tumatakbo lang sa buong arena sa nakaraang laban. Ang kanyang kakayahan ay dapat na ganito. Tiyak na hindi siya makakapanalo. Sigaw ng mga tao, bilisan niyo, tumaya na kayo. Pero hindi tataya ako sa round na ito kay Nia Li, ang sabi ng isang lalaki. Nagsalita ang Elder, sinabing sandali lang. Ano po yun, Elder? Habang may 2 pills sa likod ang Elder. Gamitin mo ito kapag nag-start na ang laban. Demon Spirit Strengthening Pills. Kaya kung tapusin ang batang yun sa isang atake lamang, bakit ko pa isasakripisyo ang aking Demon Spirit? Kapag nanalo ka sa laban na ito, bibigyan kita ng 20 million para bumili ng Demon Spirit. Sa perang yun makakabili ka na ng 10 na katulad ng yung Demon Spirit. Kinuha na niya ang mga pills. Okay, sige, susundin ko lahat ng pinag-uutos nyo. Nagsisigawan na ang mga nanonood. Habang nagtititigan lang ang ating bida at ang kanyang kalaban. Hoy bata, ikaw ay nanalo na ng 2 sunod. Yun ay nakakabigla para sa akin. Pero malas mo, tatapat ka sa akin dahil ito na ang magiging pagkatalo mo sa mga kamay ko. Sabay kain ng pills. Ako ay iba sa 2 mong nakalaban. Dahil ako ay isang gold-rank demon spiritualist. Sabay porma ng kalaban. Grabe naman yun, isa na siyang gold-rank demon spiritualist tapos kumain pa ng pills. Ang kalaban lang niya'y ang panda pero kumain pa rin siya ng pills, hindi lang isa. 2 pa, ang Sacred Family ay nagpapasigurado para manalo dahil sa laki ng taya ng kanilang pamilya. Sabi ng ating bida, paano ko malalaman ang lakas niya kung hindi ko susubukan? Baka sakaling manalo pa ako, sabay ngumiti ito. Nag-battle position ng ating bida, dahil ito naman ang huli ng laban, hindi na ako magpipigil sa gagawin kong pag-atake. Nag-transform na ang ating kita, siya na ang unang sumugod, napansin ito ng kalaban, at nag-release ng malakas na aura, nagsalpukan ng lakas ang 2. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.